Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for October 26. Cancer, wealthy man. You are dealing with a wealthy man. Ngayon, maaring isa na tong super rich, super rich. Maaring financially stable na siya, mayroong stable trabaho, or maaring successful business person siya, talagang yayamanin na siguro ang taong ito, or maybe isa siyang boss sa trabaho, maaring boss ninyo ito, maari din naman na may-ari siya, 'di ba, ng kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo. That could be possible as well. Or maybe this is someone, maaring kamag-anak ninyo to na talagang yayamanin, capable, or able, financially able, maaring ganun. So we have coffin, and this is a situation na tapos na, Cancer, because ng coffin sarado na. Tapos na to dahil maaring tinapos nyo na to, So, maaring you put an end to this, maaring tinuldukan nyo na talaga ang sitwasyon na to, Maaring relationship ito na tinuldukan ninyo, maaring this is your relationship with this wealthy man. Maaring si wealthy man, maaring asawa ninyo, 'di ba? Maaring nag-divorce kayo, or maaring nag-separate na kayo for a while, Kasi nakasara na si coffin, so this is done. This is finished, na sitwasyon na to. Na-close nyo na ang chapter na to, whatever this is. So this could be relationship, with this wealthy man. But it could be other situation than for some of you, So tignan natin ang mga susunod na mga cards kung anong relationship nila dito sa coffin energy. But for now, it could be a relationship, with this person. We have bad health. Ayan, so maaari dito na merong ang na-pick up ko right off the bat dito, maaring merong sakit na ininda kayo, Cancer. Ang iba sa inyo, maaring nagpagamot na kayo, natapos ng lahat ang treatments ninyo, and maybe, na to, gumaling na kayo or papunta na kayo sa paggaling, na yung sakit ninyo, kumbaga, is behind you already, parang ngayon nagre-recover na lang kayo, nagpapalakas na lang kayo, siguro ngayon ang iba sa inyo totally treated na, naggumaling na talaga, maaaring ganon, bumalik na kayo ngayon sa normal ninyo na sitwasyon, So maaaring ganon din ang ganap, So for others of you naman, this is a warning for you, Cancer. Maaaring ang iba sa inyo dito, maaring super exhausted na kayo, maaring drained na kayo energy wise, dahil siguro sa sobrang busy ninyo in the past or lately, marami kayong ginagawa, hindi nyo na naalaga ng inyong sarili. Kaya this is a warning for you na it's about time na i-prioritize naman ninyo ang inyong kalusugan, Prioritize self-care sa ngayon, Cancer. Nang sa gayon, hindi kayo umabot dito sa bad health. Nang sa gayon, walang sakit, Hindi kayo magkasakit. You're just going to be healthy and on top of your health. Okay? Kaya, alagaan ang sarili. Expectations. Ayan. So, maybe you are setting new intentions ngayon, Cancer. Maaaring ngayon pala nagsisimula na kayong mag-isip kung ano yung panibagong intentions ninyo sa buhay, ano yung mga bagong pangarap ninyo that you're going to start working on, Maaaring nag-ano na kayo ngayon, tinitignan nyo na ngayon kung ano yung mga bago ninyong gustong ma-accomplish sa buhay, What else? For Cancer, we have child. Ayan, so this is an ending energy, and there is a new beginning energy. So napakaganda nito kasi kung ano man ang magtatapos dito sa buhay ninyo, there is something that is coming in, may bagong simula talaga dito in some areas of life. Depende sa kung ano din yung natapos dito, And there is a new, there's newness na mangyayari. There's going to unfold, na
there's something new that is going to unfold sa buhay ninyo. It could also be that this is a child talaga na parating sa buhay ninyo, Cancer. Maaring your family or you are welcoming a new baby, di ba? Maaring kayo to na manganganak, or meron akong naririnig na mag-a-adapt, no? So maybe ang iba sa inyo dito may pinoprosesong adoption, no? So kaya maaring parating na ang baby sa pamilya ninyo. It could also be that ang baby na to not necessarily na sa inyo din ito, maaari din sa kapamilya ninyo ito, but because you know you are a member of the family, so yun, considered as din, magiging kapamilya nyo na din yung baby na to, no, na parating. Maaari din may mga bagong dito, mga bagong endeavor or may mga bagong ideas. Siguro kayo ngayon na may isip, may mga bagong endeavor kayo ngayon na gusto ninyong simulan. Maaaring ganun din ang ganap, no? We have high honor. This is beautiful kasi this is recognition, recognition, mararecognize ka na at ang inyong trabaho siguro, no, you will be on the spotlight sa ngayon. Maaaring you did a job well done talaga sa inyong career, sa inyong trabaho, and now, you know, mabibigyan na ng pansin ang inyong performance. At ikaw mismo, no, mapapansin ka na ngayon ng mga bosses ninyo, yung supervisor ninyo, ng employer ninyo. So, maaaring mabigyan ka din dito ng financial reward, no, sa ginawa mong magandang trabaho. Maaaring mabigyan ka dyan ng bonus, mabigyan ka ng promotion, no, maaaring gano'n ang sitwasyon. So, good luck. And Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for October 26. Child, some of you Scorpio are welcoming a baby, no, girl or boy sa pamilya. Maaring kayo yung manganganak, or maaring yung person ninyo, or maaring apo ninyo to, si child na parating, no, depende sa inyong sitwasyon. This could also be a new beginning na mangyayari sa buhay ninyo. Maaring meron kayong bagong endeavor na sisimulan, maaring meron kayong bagong ideas, maaring meron kayong bagong plans dito, no, na niluluto. It could be anything, basta meron itong new beginning energy na hatid sa inyo, Scorpio. So good luck to that, no? Kung ano man ang sisimulan ninyo. We have family room, so maybe talaga maaring mag-welcome talaga ang iba sa inyo dito ng bagong baby sa pamilya, no, and you are going to discuss that with the family, no, planning, maaring magpaplano kayo about sa pagdating ng batang ito, or maybe, no, pag-uusapan pa lang ninyo. Maaring someone is conceiving sa pamilya at pag-uusapan pa lang ninyo ang sitwasyon na to, no, related dito sa pagbubuntis. What else? Occupation. And so, ang iba naman sa inyo dito, no, maaring ang na-pick up ko dito, maselan sigurong pagbubuntis ng iba sa inyo dito, Scorpio, or ng inyong kapamilya, no, or whoever is malapit sa puso ninyo siguro ang nagbubuntis dito. Maaaring yung pag-uusapan ninyo dito is going to be the setup ng kanyang pagtatrabaho, kasi maaring maselan talaga to at hindi ito maaring hindi na siya pwedeng magtrabaho for a while, no, para mapangalagaan ang baby, ang pagbubuntis. So yun ang aking napipick up dito for some of you. Maaari din naman dito ang iba is natanggap na siguro sa trabahong ina-applyan niya, and yung trabaho niya na ito, maaring it might require some of you, Scorpio, to relocate, no? Maaring kailangan ninyong umalis pansamantala para sa trabahong ito, and you know, temporarily titira kayo sa kung saan man malapit kayo doon sa bago ninyong trabaho, no? And this is
this is really important to you. Ang trabahong ito would be very important to you because this could be the job or the kind of job na gusto talaga ninyo. Maring ito yung pangarap ninyong trabaho talaga, no? Kaya naman gagawin ninyo ang lahat dito. You're going to convince your family na payagan kayo, na kunin ang pagkakataong ito, na kahit masosolo kayo siguro dahil 'di ba, baring mag-relocate kayo by yourself or maghahanap kayo ng temporary na matutuluyan ninyo by yourself, no? So kaya maaring yun din ang pag-uusapan dito ng pamilya. Concern, ayan, so may pag-aalala ang iba sa inyo dito, maybe about this child, no? Or maybe about this job na sisimulan ninyo. Maaring yun ang inaalala din ng iba sa inyo dito, no? You are concerned about dun sa mga movements or sa mga changes na maaring mangyayari dito, no, sa pamilya ninyo. So we have thief. Mag-iingat po kayo dito. Mag-iingat kayo dahil maaring may mga low vibration around you, no, low vibration people around you dito na naghihintay lang ng pagkakataon para makapambudol sa inyo, no? Kaya mag-iingat kayo sa lahat, no? Kailangang you need to make sure na yung bahay ninyo laging safe and secured, yung mga property ninyo, yung sasakyan ninyo, no, anything and everything that is valuable to you, pag-ingatan po ninyo yan, okay? What else? We have male, female. Ayan, maaring kayo to, Scorpio, no? Maaring kayo talaga to na maaring mag-relocate, that needs to relocate, or maaring kayo itong makakakuha talaga ng pangarap na ninyong trabaho, no? Maari din na you are going to be dealing with a female person din sa inyong trabaho. Maari din ganon, no? It could also be na yung may balak sa inyo na mambudol sa inyo is a female, kaya beware of those kind of people din, no? Pakiramdaman ninyo, Scorpio, napakatalas ng inyong radar, napakatalas ng inyong pakiramdam. Use your psychic abilities to your advantage sa ngayon. Pakiramdaman ninyo ang mga taong nakakasalamuhan ninyo or yung mga taong umaali-aligid sa inyo or sa bahay ninyo. Pakiramdaman ninyo yan, ano? Gamitin ninyo ang inyong psychic abilities sa ngayon. Palakasin ninyo ang inyong radar, okay? Nang maprotektahan ninyo ang inyong sarili, ang inyong mga valuables, ang inyong pamilya, okay? So Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe ninyo for October 26. Privileged Lady, napakaganda. This is a time for prosperity and abundance. This is a time for plenty, a time for bounty, masagana, siksikliglig, no? Umaapaw ang mga biyaya sa inyo sa ngayon ng Divine Universe Pisces, no? At to the extent na maaring ma-enjoy ninyo ngayon ang luxury sa buhay, no? Dahil sa may maraming extrang perang parating. You have high honor, maaring manggagaling yan dito sa inyong recognition, no, na makukuha sa trabaho or sa inyong karera, no, maaring may promotion dito, maaring merong bonus, pay raise, maaring merong extrang malaking tip sa inyo dito, no. This is additional wealth, no, financial gain ang maaring hatid ng high honor na ito din sa inyo at the same time, no? Aside from the recognition, you may receive also reward, no? Reward from this, financial reward. So, good luck to that. We have despair. Ayan. So, this is done, no? This is done. Ang pakiramdam ko dito, tapos na tong pinag-aalala ninyo. Maybe you have given task dito. Ang iba sa inyo dito, Pisces, no? This is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. But what I'm picking up here, maaaring ang iba sa inyo, merong binigay sa inyong task sa trabaho. And maybe you're so worried about it. Kasi maybe you are working on it by yourself. Wala kayong katulong, wala kayong kapartner sa proyektong ito. And maybe you are so worried about it, no? Talagang, aligaga.
no, masyado kayong na-stress dito sa trabaho ninyo, but look at that, no, Pisces. It feels like to me na nalampasan ninyo to, nagawa ninyo ito ng maayos, no, natapos ninyo ang trabahong ito, ang task na binigay sa inyo at right timeline, no, maaring umabot kayo sa deadline ninyo, at with that, you know, mabibigyan kayo ng ng premyo, mabibigyan kayo ng recognition, no, dahil pinagsikapan ninyo kung ano man yon, no. So ang pakiramdam ko talaga dito, tapos na to, no, tapos na to. Yung stress na to, you know, natapos na to. That's what I'm picking up. So let's see what else. Mature man, ayan, Pisces. Maaaring ang iba sa inyo is dealing with a mature man, no? This could be anyone sa buhay ninyo. Maaaring kapamilya ninyo to. Maaaring dad ninyo, grandpa, maaaring kapatid, maaaring mandiligaw, maaaring boyfriend, maaaring asawa, no? So that is someone that is, you have a relationship with, or maybe you're going to be dealing with that person around this time. Courthouse. Ayan. So, maaaring tatrabaho kayo sa korte, no? Maaaring ganun ang ganap. Maaaring isa kayong abogado, maaaring isa kayong judge, maaaring isa kayong nagsiserve, no, sa court. Maaaring ganun ang ganap. It could be, maaari din naman na hindi. Maaari naman na oo, diba? But, you know what? Ang napipick up ko din dito for you, pinapakita sa akin ng mga guides ko, yung number 5. 5, 5, 5. Kasi 23 is 5, diba? 2 plus 3 is 5. So, oh, and look at that. This is also another 5. Number 32 is also 5. 3 plus 2 is, oh, wow. Okay, so that, ang daming 5 dito, Pisces. And you know, number 5 resonates with change. So, malaking pagbabago talaga mangyayari dito sa buhay ninyo. It feels like to me na ito talaga, no? Tapos na to. This situation has changed at merong magandang nangyari dito, no? Merong magandang nangyari dito at maaaring nabigyan talaga kayo dito ng high honor, no? Nabigyan kayo dito ng pat on the back ng boss ninyo because you did a good job dito, no? There is a lot of changes happening dito dahil 4 ang 5 natin, and there is also 555. Ano yan? Angel number yan. So, I suggest Pisces to please look up for the meaning of number 555. That is angel number 555. Look up for the meaning also of number 55 and number 5 itself, no? Dahil maraming input dyan, maraming insights dyan na dapat ninyong mabasa, dapat ninyong malaman that will resonate with you, no? At, maaari din ang iba sa inyo dito, you're dealing with the court, no? Maaring meron kayong mga pinaglalaban ng kaso, maaring meron kayong kinukonsulta na kaso na maaari ninyong i-file or gusto ninyong i-file against other person, maaring ganun ang sitwasyon. Maaari din na ang iba sa inyo dito merong inaasikaso na will, maaring nagpapagawa kayo ng will, maaring nagkukonsulta kayo about the will, maaring nagpapatulong din kayo na maintindihan ninyo, you know, ang nakasulat sa will, or maaari din na, but this is about taxes, no? Maaring may inaasikaso din kayong taxes dito, no, sa korte. So, maaring ganun din ang sitwasyon. We have number 9, change. Ayan, look at that. Change, 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 and there's another change. So, Pisces, punong-puno kayo dito ng pagbabago, no? Busy kayo, mabibusy kayo. Maraming pagbabago dito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. This is a massive change na maaaring mangyari sa buhay ninyo, Pisces, no? Maaari din naman na hindi, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, there is change. Maaring pagbabago ito sa tirahan ninyo, maaring magdilipat bahay kayo, maaring magbabago kayo ng place of residence, magbabago ng trabaho, place of work, no, company, maaring magbabago kayo. Maari din na this is related na pagbabagong ito sa pangkaperahan ninyo. Maaring yung financial landscape ninyo is also going to change dahil from
from scarcity, from lack, no? Maaring magkaroon kayo ngayon ng financial blessing and financial opportunities na mabibigyan na kayo ng pagkakataon na maging prosperous and abundant naman, ano? Kasi meron din tayong privileged lady, no? And this is about prosperity and abundance. So, maybe talaga, isa din yan, no? Na magbabago sa buhay ninyo. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.